So madaming fans nga po ang napahanga sa current Unified WBO and IBF Super Featherweight World Champion na si Emmanuel Navarrete. Matapos itong i-post sa kanyang official Instagram account ang pagko-construction sa Mexico habang wala pa siyang nakatakdang laban. Ayon kay Navarrete ay wala naman daw bago sa ginagawa niyang ito dahil ito daw talaga ang tunay niya na trabaho bago pa siya maging boksingero. Paliwanag ni Navarrete na malaking bagay umano ang naitulong sa kanya ng pagiging construction worker dahil dito daw siya lumakas na siyang nadala niya ng pasukin niya ang mundo ng boxing. Dahilan kung bakit hanggang ngayon umano ay hindi niya pa din iniiwan ang construction sa tuwing wala siyang nakatakdang laban kasi maganda daw itong bahagi ng kanyang cross-training. Giit pa ni Navarrete na sa tuwing ginagawa niya daw ang ganito ay naaalala niya kung anong hirap ang pinagdaanan ng buhay niya bago siya naging isang ganap na 3 Division World Champion. Samantala, isang magandang balita nga po mga idol dahil kung kahapon ay ibinalita natin na kailangang magpaubaya ni Charlie Suarez kay Vasily Lomachenko matapos sabihin ng WBO na agad nilang bibigyan ng world title fight si Loma laban kay Navarrete kung sakaling magdesisyon itong lumaban sa 130-pound super featherweight division ay muli pong naglabas ng bagong pahayag ang WBO at dito ay nilinaw nila na kailangan daw muna ni Navarrete depensahan ang kanyang titulo sa mandatory challenger na si Charlie Suarez. At kung sino ang manalo sa dalawa, ayun ang makakasagupa ni Lomachenko. Kaya ibig sabihin po niyan ay hindi na kailangan pang mag-antay ni Suarez. At ang tanging kailangan niya na lang gawin ngayon ay huwag hayaang masilat at siguraduhing mananalo siya sa tune-up fight niya sa July 11 kontra sa veteranong si Manuel Avila. Dahil giniit din ng WBO na kapag natalo daw si Suarez sa laban na ito ay maglalaho na ang rematch nito kay Navarrete. Sa kabilang banda naman mga idol ay arestado nga po ang Mexican former world champion na si Zurdo Ramirez sa bansang Mexico. Ayon sa ulat ay 6 katao ang magkakasama kabilang na si Ramirez sa inaresto ng mga kapulisan sa isang federal highway nang dahil sa paglaban at pagsuway sa otoridad at pamimeke ng mga dokumento. Sa kasalukuyan ay hindi pa naglalabas ng pahayag ang dating kampyon. Matatandaan natin na bumida pa lang ito sa main event ngayong buwan kung saan natalo siya sa kamay ni David Benavides via knockout. Samantala, tila minaliit nga po ni Junto Nakatani ang pinagmamalaking lakas ng Japanese monster na Oya Inoue. Ibinunyag po kasi ng trainer ni Nakatani na sa huling bahagi umano ng bakbakan ng dalawa ay sinabi sa kanya ni Nakatani na hindi daw malakas ang mga suntok ni Inoue. Kaya nang marinig niya daw ito kay Nakatani, ay doon niya na ito binigyan ng instruction na maging agresibo sa laban. Kung nagkataon lang umano na sinabi agad sa kanya ni Nakatani sa first 2 rounds ng laban na mahina ang kamao ni Inoue, ay tiyak umano na iba ang magiging resulta ng laban kasi maaga din daw magiging agresibo si Nakatani. Bukod dyan ay sinabi din ng trainer nito na umaapo ang kanyang kumpiyansa na kapag nag-rematch ang dalawa ay bugbog na ang sasapitin ni Inoue kay Nakatani at na magre-retiro daw siya bilang trainer kapag natalo ulit si Nakatani. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga